peki ka na ngang senador. Pagkatapos kung ano-ano lang ang ginagawa mo dyan. Para kaming nag-aalaga ng mga inutil na walang silbi, na bully. Rapid fire! Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo noong panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh yes ma'am, definitely. Bakit po? Sa akin naman po malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. Tado. It's a big lie. Hindi ba naiinsulto ang Panginoon Diyos dyan sa mga katarantaduhan ninyo? Sa pagbaliwala ninyo sa katotohanan, pagbaluktot sa katarungan, ako sinasabi natin itong utang na loob, hindi masama yan, mabuting, mabuting pag-uugali yan, di ba? Mabuti yan, mga kaibigan, walang masama dyan. Kasi ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, walang kwentang tao. Kaya lamang, nagiging masama ang pagtanaw ng utang na loob kapag ikinokompormiso ng may utang na loob ang kanyang posisyon sa gobyerno. Kasi yung posisyon sa gobyerno ay sa taong bayan yan. Yun mga kaibigan ang laki ng problema ng Pilipinas dahil sa mga baluktot, mga siraulo na namumuno sa ating bansa, mga kaibigan, na binabaliw ng salapi at ng kapangyarihan. Kaya yung kanta, di ba may kanta nung araw, yung sino ang tunay na baliw? Yan ang mga baliw. Baliw sa kapangyarihan. Baliw sa kwarta, mga kaibigan. Ang daming litrato ni Digong nyo at saka ni Bongo Sino kasama? Mga suspected drug lord na bali ba na ituro pero nakatakas. Malinaw na po na bakit ganon daming Justice Committee mga ganito ganon ngayon yung pagpasok mo sa gobyerno, hindi mo dapat gamitin doon ang pagtanaw ng utang na loob para baluktutin mo yung batas, para ka makabayad ng utang na loob. Hindi pwede yun. May limitasyon. Yun yung tinatawag na propriety, mga kaibigan, yung kawastuhan. Ngayon, kung gusto mong bumayad ng utang na loob, mga kaibigan, pwede mong gawin yun. Walang masama doon. Huwag mo lamang babaluktutin ang katarungan. Huwag mo lamang ikokompormiso ang batas at ang katarungan sa bansa na magpapasama, mga kaibigan. Kaya dumadami kriminal dahil dyan sa pagbaluktot ng katarungan. Hindi dahil sa kahirapan lamang ang dahilan kung bakit may nagiging kriminal. Nga mayaman, di makulong Di ba? Yung nanagasa ng security guard. Di ba? Nakulong ba yon? Nakasuhan ba yon? Mga kaibigan, nagmamano po. Yung PNP chief mismo, nagmano po. Isipin ninyo yan. Sa magulang noong pong kriminal. Hindi naman lang yan ang dahilan Mga kaibigan Yung iba, nakikipagkamutang kasi ng likod. Paano? Hindi naman sila apektado nun.
ang maaapektuhan lang sa pagbaluktot ng batas, yung pinaghihigantihan, yung ginigipit, at yung mga walang kakayahan. Ngayon, kailan nagiging mabuti ang pagtanaw ng utang na loob? Nagiging mabuti yan kapag hindi mo gagamitin ng pwesto at hindi mo i-compromise ang batas. Bagay, nasa Biblia yan Talagang mawawalan ng katarungan Sisirain, pagdating ng araw, masisira ulo ng mga nagpapataw ng katarungan. Kasi mawawala yung katarungan, mga kaibigan. Nangyayari yan. Kaya kung nangyayari yan, demonyo gumagawa niyan, mga kaibigan. Sana kung wala ka sa pwesto di ba? Pero hindi binigay sa iyo yung pwesto para ipambayad mo ng utang na loob. Kahit sino pa ang naglagay sa iyo, lalo na kung ang pwesto mo ay constitutional office. Ang liwanag nga constitutional office Ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan ng mandato ay ang saligang batas. Di ba? Government of the people, by the people, for the people. And all authority emanates from them. Yun ang ibig sabihin nun. Walang ibang mas mataas pa sa konstitusyon. Pantay-pantay dapat ang tao pagdating sa batas. Kaya nga merong tinatawag din sa saligang batas na equal protection of the law, mga kaibigan. Pantay na karapatan sa ilalim ng batas. Peki ka na ngang senador. Pagkatapos kung ano-ano lang ang ginagawa mo dyan, di nag-aaksaya lang ng pera para kaming nag-aalaga ng mga inutil na walang silbi, na bully. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Cynthia Villar. Kaibigan, nagmamahal sa'yo.